Mga igsoon, mayong buntag ug happy Sunday everyone. Ani ta kita video karon nga nagpahayag si Father Darwin sa kaimportante sa pag-ampo ngadto sa mga santos ug makadungog bagid sila dito bag ni Father Darwin ang mga pangutana sa laig tinuan. Ani nga atong lantawon. Napay ko ano? Yawa na. So maayong gabi na tong tanan. Kumusta? Adlaw nga Lunes, May 20. Atong basahon ang ebanghelyo karon. Nanindog ta? Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Juan. Duol sa krus ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleophas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tidun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, mingon siya sa iyang inahan, "Babay, ania ang imong anak." Kunya mingon siya sa tidun-an, "Ani ang imong inahan?" Sukad niadto gipatipon si Maria pagpuyo sa tidun-an. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Halog manlingkod. Malikon ako, mayong gabi na tong tanan. So karong adlaw di ay gi-celebrate sa simbahan ang kapistahan Mary, Mother of the Church. Si Maria, inahan sa simbahan. Without Mama Mary, the church is orphan. Unsa to? Without Mama Mary, the church is orphan. Ilong tuapos. Kaya sa to ebanghelyo karon, gi-attested sa to Ginoo nga babay, ningon siya sa iyang inahan, babay, ania ang imong anak. Umingon siya sa iyang tinun-an, anak, ania ang imong inahan. Representing John, sa tanang tinubos ni Kristo, mga anak, ania ang inyong inahan. Umingon siya, babay, ania ang imong mga anak. Si Kristo mismo nagsulti anak. So biblical di ay ang pagsangpit na to ni Maria nga mama Mary. Kinsa ra may magmama ni Mary? Kinsa? Ang mga tinun-an nga tinuod ni Kristo. Atong pagpakan ang atong Ginoo. Diha ko'y na labyan sa Facebook o sa kapastor. Ningon siya, si Maria dili angay ampuan. Kay si Maria walay gahom. Dili siya present sa tanang lugar. Og way gahom si Maria sama sa Ginoo. Tinuod ba nga way gahom si Maria? Tinuod? Dili. Sa mabasa sa Biblia. Uy. Nasa Lucas 1:35. Mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Nawa. Busa tinuod tong gigos pastor nga wa jud siya gahom, pero gigaan siya gahom sa atong Ginoo. Ug ang maong gahom magpabilin diha kaniya. Asa mabasa? Lucas 1:35. Una nga, usas iyang mga argumento, mga igsuon, tingon pa jud siya, si Maria kuno dili makadungog. Kay si Maria dili present everywhere. Sama nato niya ta dinhi, wa ta dito. Tuwa ta dito, wa ta diri. Only God is omnipresent. Present everywhere. Pero si Maria, dili present everywhere. Therefore, dili siya makadungog. Tinuod ba nga si Maria di kadungog? Dili na tinuod. Nya asa mabasa nga makadungog ang mga santos. Naa sa Pinadayag 5:13. Unsa to? Pinadayag 5:13. Si San Juan mingon, og nadungog ko ang tanang binuhat. Paminaw mo? Unsay nadungog ni San Juan? Kasi nadungog ko ang pipila ka binuhat. Isumpayan pang San Juan. Mga binuhat nga tua sa langit. Bastang binuhat tua sa langit. Nadungog ni San Juan. Mga binuhat nga ania sa yuta. Mga binuhat nga ilalom. Apil pa yung ilawom sa yuta. Nadungog ni San Juan. Kagrabe na ba ning San Juan? O ilalom sa dagat. Nadungog ko silang tanan. Ang tanang binuhat sa tibuok. No? Dili lang sa yuta yan nadungog.
ang mga binuhat sa langit ug sa yuta. Pangutana, di San Juan present basta ng lugar? Dili. Pero makadungog. Nalipay mo wa. Kung ang ordinaryong santos, si San Juan, nadungog niya ang tanan niya binuhat sa langit ug sa yuta. Ordinaryo ra siya nga santos. Samot na ang atong inahan. Amen? Asa mabasa? Kalimot na ay. No? Pitok-pitok kurang mata ay. No? Asa mabasa? Lucas 1:35, pinadayag 5. Kana ray sa kuha parang dili na mo magpitok-pitok inyong mata. Ikatulong nga teksto nga akong ihatag kaninyo. Tulo ra ha? Lucas 1:35, si Maria nagpapili ng gahom nga na kaniya. Pinadayag 5:13, si San Juan nakadungog sa tanang binuhat sa langit ug sa yuta. Kasi mingog nakadungog ko sa akong tapat. Oh. Tanang binuhat yun. Wasa mingog nakadungog ko sa pipila ka binuhat. Ang basahin niyo ang Biblia ninyo. Nadungog ko ang tanang binuhat. Dili lang sa kalibutan. Apil na ang binuhat nga atua sa langit. Amen! God is good! All the time! Katugon man. Ay, no. God is good! Doon ako na ibag-ong tupag, anak. Mingon tag, grabe! God is good! All the time! Atong pakpakan ng atong mahal nga inahan. Inahan sa atong Ginoo. Kaya igsuon man ta sa Ginoo ang ato usab nga inahan. Way lain, si Mama Mary. Balikon ako, the church is orphan without Mary. Amen? Katapusan nga teksto nga akong ihatag ninyo aron malig-on mo sa pagsangpit sa mga santos. One time, dito ko, signarista pa ko, dito mi sa Pantalan, padung ko uli sa Bohol, day pastor dito. Yan siya, kamong Katoliko may hinungdan nga dunay linog sa Bohol. Kung sa may pruiba ni mong pastor, tanawa, ang munisipyo wa mahugno, simbahan ray nahugno. Nga naman, ni simba mo sa mga santos, nagampo mo sa mga santos. Ang Diyos ra, si Kristo ra, ang dalan ng kamatuoran ug kinabuhi. Wala na lain pa. Busa, kamong Katoliko, paminaw mo, kamoy hinungdan, nganong naglinog ang Bohol. Itindog ko, tupod lagi kunos pagsampit na to sa mga santos. Nya ko siya kingnan, pastor, kung doon ako'y mabasa, pastor, nga muagi jud tag mga santos. So, amo ka pa sana. Tanaas, Biblia. Nasa Hebrew 12:23. Lista ninyo. Nag-live na mo. Hebrew, Kapitulo 12, versikulo 23. Basa, pastor. Ikay basa. O niduol ka mo sa Diyos. Ayon sa tiwasa. Kamu, pastor, niduol mo sa Diyos. Wa. Niduol. Kaming Katoliko, niduol sa mi sa Diyos. Kamu niduol, kami niduol. Tabla. Tabla ta. Pero sunod nga, sentence, pastor, di natatapla. Kay naamay og. Nay-og. Tiwasa, pastor. Niduol ka mo sa Diyos sa maghuhukom sa tanan. Og! Naamay og, pastor. Tiwasa, pastor. Tiwasa. Og sa mga espiritu, sa mga tao nga nahingpit na. Kinsa man eh. Uy. Kinsa eh? Pwede na ni buhi. Kaya mingon mo sila, oy, sa buhi pa, pwede sila kasampitan. Pwede sila kadulan. Nisampit, niduol sila sa Diyos na magagahom sa tanang nagbuhukom sa tanang utang sa tibok kalibutan. Og! Na may og. Sa mga man, espiritu sa mga tao nga nahingpit na. Kinsa man eh? Uy. Akong ipangutan pastor, kay plural man na. Kinsa man pod, kay duol mo sa Dios. Naman po'y og. Sa mga espiritu, sa mga tao, kinsa may imong giduol, pastor? Sa mga espiritu, sa mga tao nga nahingpit na. Nagpitok-pitok ang mata sa pastor. Na-shock siya sa mong teksto. Pastor, tubaga ba? Kinsa, plural ha, plural, di usa. Abisag usa na lang, pastor. Kinsa man, nga kinahanglan espiritu sa tao nga nahingpit na. Kinsa man sa mga espiritu sa mga tao nga nahingpit na, imong giduol, bisag usa la. Usa lang anli. Wa, jud makahingan hantud ron. Nisakay na lang mig barko mga igsuon, nagsira sa gano'n ito. Nagsira sa hinuktok. Kaluoy sa pastor. Taga. Nya ako sa ginan, pastor, pangutan ako. Palayhaming Katoliko sa pagpangutana. Kinsa sa mga espiritu, sa mga tao nga nahingpit na among giduol, kay litanyahan tika sa mga santos. Uy. Niining bahinang pastor, dili tatabla. Kay wa ka kay bisan usa. Uy. San Vicente Ferrero sa tubag ninyo.
iampo mo kami. Kunang sayop tong imong giingon, pastor, nga nag-ampo mig santos. What should me mag-ampo og santos? Why katolikong nag-ampo og sa mahal na Birhen? Unsa may atong gingon? San Vicente Ferrer, pray for us. Iampo mo kami. Uy. Ningon ni Mama Mary nag-ampo kunin mo. Ningon ni na. Mother of God, pray for us. Intercession. We ask the intercession of the saints. Uy. Ayaw magtuo ng gipanabi nila nag-ampo tag mga santos. Wa ta mag-ampo sa mga santos. We ask their powerful intercession. Amen? Kung sabay, pagkita niya ta karon, San Pablo, sa tubag ninyo. Niya ato na lang uspan, nag-ampo minimo. San Juan! Ningon mo tag nag-ampo minimo. Uy! Ningon mo tag, we pray to you. Wow! We pray for us. Iampo mo kami. Grabe kaayo ang misconception nga ilang gipanabi. Nga nag-ampo ko na tag mga santos. Wala. Nagpaampo ta. Nga muduol ta sa pastor. Mingon ka, pastor, iampo me. Ningon ka nga, pastor, nag-ampo ko nimo. Uy. O kung magpaampo sila sa ilang pastor, nag-ampo sila. Kung mauna, mahon. Niampo din sila sa ilang pastor. Kaya nagpaampo man sila. Kung mauna ang ilang pastor, makaampo man gani, how much more ang mga espiritu sa mga tao na nahingpit na. Amen? Sa ito'y teksto? Hebro 12:23. Tuluran na ka teksto ha? Ligo na kita. Nalipay ba marong gabi una? God is good! Narambol man. God is good! All the time! Ato sa pasalamatan si Father Mayel, the parish priest, ug atong temporary na administrator sa atong parokya, si Father Tol Anico, nga nakiguban ninyo kay tuwa pa sa pahuway po si Rodos Padre Mayel, kay di lalim mahimong pari, no? Puro nagdiman ang tanan, no? Usara ka po pari, no? Ya, pila ka libo ang giatiman sa pari. Amen? So karon kay empowerment man sa spiritual warfare, angay mo may pao nga grabe kaayo ang gahom sa Ginoo gihatag nato. Kanus atag yatag gahom, nakadawat og gahom dili pinaagi sa imong lulo. Nga dili siya mamatay kung di mapasa. Uy, nakadawat pa magpasalod. Orasyon, anting-anting, kinahanglan isurrender na nato. Kinahanglan ang gahom nato gikan sa sakramento. Ano doon natin gahom? Napunyagan po sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen? Ikaduha, tungod sa Sacrament of Confirmation, nakumpirmahan ko sa atong mahal na obispo. Ikatulo, anong doon natin gahom? Nakadawat tag sakramento sa opisal. Ikaupat, nagahom, tungod kay nitawata sa lawas ni Kristo. Nga mao ang tinubdan sa tanang gahom. Unang sa, kung mo i-connect na, nakadawat pa kung may gahom, Father, tinuod lagi na, nanas Biblia, Lucas 10:19-20. I have given you authority. Ano sa to? I have given you power, authority. So that you can overcome, you can overcome all the power of your enemy. Ano sa to? So that you can overcome all the power of your enemy. What's mean? So that you can overcome some of the power of your enemy. Grabe no? Gusto mo malipay? Kanus ata nakadawat og authority, baptism, confirmation, confession, Eucharist, and sacrament of matrimony. Amen? Nakaron, sa may sumpay ito, so that you can trample scorpions and serpents. Tumban nimo ang mga demonyo, and nothing will harm you. Si Mama Mary, usa siyang mga image, nagtunog siya og demonyo, anang has. Kay mo na simbolo, tumban ninyo ang halas og mga serpents and scorpions. Mga, sa bisag scorpions? Tanga. Mga symbol, demonic symbol sa Bible, representing the evil spirits. Nya kita pa mo ni Saint Michael, yarang gitumban ang demonyo. In like manner, tumbanan ra nato ang demonyo because we have authority from Jesus Christ. Natag ang authority through His sacraments because sacraments are instituted by Jesus Christ. Amen? Yan tamog sampol. Bago lang,
Nagmisa ko sa bayan. Ay taga-tubigo ni duol na ako. Siya, Father, tapangiin taon ko. King akong anak na lalaki, Father, mga 15 to 18 years old. Ang akong anak na lalaki, Father, giyawaan. Ako man akong minsan kung nga, atulong mo sa office, i-entertain ka na ko ugma. Pag abot nila dito sa office, naminaw sila sa catechism, na-empower yung tatay. Subo na nakikita yung catechism dito sa office, yan naman, knowledge is power. So, nitabo makisunan, pag humag-catechism, usa sila sa akong gi-entertain. Kinawaldan iyang anak. Si Lucifer ang lisod niya. Uban pa mga demonyo sud sa lawas. E samtang nag-exercise ko, ingon ko sa tatay, Tay, ikaw may mapadayon sa deliverance. Kaya ba mo? Igawas ang yawa. Akong gitutluan ang tatay. Tay, hinig uli sa inyo ha, kada adlaw ni deliverance. Pag una ng deliverance ito spy, parting singgit, walo katao ang nikumbatik kupot sa iyang anak. Ningon siya madahaba kanina ko, perti pang wild. Sunod adlaw, perti ka pong wild. Sunod adlaw, perti ka pong wild. Pila ka adlaw niyang kumbatik. Pila na ito katuig ang mao nga harassment sa demonyo. Pero sa diyang empower yung tatay, ipahalik sila atong miaging adlaw. Kaya simana pa, nagpahibaw na ako, Father, salamat. Sa katapusan akong deliverance, Father, kung pagbalik na ko dinhi, completely liberated na ang ako. Inside, nag-prayer, dili na si Father Darwin. Ang iya ng tatay. Kinsa may more passionate mo ampo. Ang tatay o ako? Uy. Ang tatay. Mga tatay kanina din. You are powerful. Mga nanay nga ni adin ni karon, you are powerful. Kitang tanan nga ni adin ni karon, we are powerful because we receive the sacraments. Yato ko sa tandag, no? Father Glenn, no? Father Glenn Acosta. Iduol na ko ang tatay kay nagduha-duha, nagduda siya, wag duha-duha. Nagduda siya yang iyang anak walking possessed. Pero kay ba mo, ang iya ding papa nag-deliverance na sa iya ha. Pero wa mag-react ang iyang anak. Kanang wa mag-react ang iyang anak, doon na pa sila'y occult practices nga wa marinaos. Mga tatay. Doon na pa mo'y orasyon, doon na pa mo'y sandapid, di mo tuo ang yawa ninyo, doon na pa mo'y habak, doon na pa mo'y orasyon batok sala. Mutong wa mo effect ang prayer of deliverance. Nasabtan ninyo? Naminaw na sila, pero doon na pa'y occult practices sa iyang mga katigulangan nga wa marinaos. Mao ni makaigsunan ang storya. Pag interview na ko sa bata, maudeng ni undang siya pila na ka mga more than a year na ni undang siya og niundang siya og eskwela. Iba mo sa rason niya? Naay mo kalitlag tungha sa iyang utok nga lami pamatyon og lubaon ang iyang mga classmates. Grabe no? Nga weird kay ang panguna-una. Kaya naman religious man sila nga pamilya. Kung ako masayop, altar boy ba to siya, bro? Kung ako masayop, altar boy ba to? Itong bata? Usap pa jud siya ka altar boy. Altar boy? Wala may taga-tandag diri ako i-confirm kay. Say magrambling na sa akong utok tugos kadaghan nga muadto sa office. Magrambol-rambol, no? Ang taga-tandag mahimong taga-Butuan. Ang taga-Butuan mahimong taga-Bukidnon. Tugos kadaghan mo bisita sa tuwa. Pero dito to sa Diocese of Tandag kay dito man ko. Pag adto na ko dito mo tungwa nag-deliverance siya pero wa mo effect ang deliverance. Una nga pag adto na ko kay ingnan mo ko Father Glenn, Father, pwede bag imong i-prayeran ni Father? So, wala naman ko authority diri Father. Kay taga-diocese of Tagbilaran man ko, di man ni diocese nako. Gawas lang po imo kung gaag authority. Kasi Father, kaan ka na kong authority. Nakakita si Father Glenn Acosta, si Father Suje Cuadrado, akong classmate, kato aron taga-diocese of Tandag. Nitabo sa iyang kwarto. Nya ato siyang kwarto mga igsuon, makakita siya ilaga, iyang dakpon, og iyang kunis-kunison. Mas maayo na lang ning ilaga akong atyon Father kaysa akong classmate. Ya di siya kapugong sa mga hunghong nga naa sa iyang hunahuna. Normal kayong bata, responsive kaayo kung imong pangutan-on. Nakita si Father Glenn Acosta, pero sa dihang giprayera na sa prayer sa simbahan, nagwild na siya. Gisipaan ako, no. Kini akong dapit ani, ito usang adlaw, perting bunuga. No? Gisipaan ko. Usahay kultahon sa mga nayawaan. Kaya wild magkalit.
Ingon siya nako, hukman sa exorcism na mo, ningon siya nako, Father, lamig kay lugiton ang imong mga mata. Kunya, nga nung iyon anak iyang panghuna-huna, mo gitawag demonic obsession, lamig kay mubuhat og krimen, demonic obsession na siya. Yang ganahan na ka magpakamatay, many times, yan na nang gi-attempt. No? Demonic obsession na siya. Nakibaw mo, akong gingnan ang tatay, kakita man sila sa Father Glenn, ningon sa Father Glenn, kuyawa no? Kung ako patoy mo diagnose, Father, pas mo man to. Ikabuki man to. Tinuo jud ni Father, no? Na jud ay walking possess. Kunas Father Glenn, plano tong mo ari diri mo bisita para mo witness ug mudugag sinati ni ining ministry ni Kristo nga gi-entrust unta sa simbahan pero wa gamita sa atong simbahan. Amen. Daghan ang pari na dasig ron. Puno nig mga text akong mga cellphone sa mga pari. Father, ari ka diri. Tuluson. Hindi man ta ka say yes tanan. Unang mag-live ka, mag-share ka sa YouTube channel na to. Say magtagalog ko dito. Kay, itong mga live ko pag Tagalog ko, lisod gani ko Tagalog no. Mo to, nitabo. Kita siya. Unya akong gingnas Father Glenn, ugma ikaw na deliverance adto. Wa na ko bisal Father. Ana siya. Siya na may tabernacle ka sa inyo. Imong simbahan. Luhod dito. Ang kunang ikaw makasasa, Father. Ako byud man mo na maka-destroy, makapildi sa yawa. Ang kunang nga ikaw makasasa. Nya gi-renounce nako ang angay i-renounce sa iyang pamilya. Dito na mo na trace diin gikan ang occult spirits na nag-disturb sa iyang anak. Kay baw mo, ang ila ding balay giorasyonan sa mga anting-antingan. O katong mga anting-antingan, gi-welcome sa iyang tatay, yang murag lulo niya. Ay ang lulo jud, gi-welcome ang mga anting-antingan nga di madutlag bala, di madutlag sundang bisag kung saon nimo tadtad silang lawas, mao din na naganahan siya mo tadtad. Didto nagikan, no? Sa interview ana na masay mahibaw-an kung unsay connection, sugputan, luodan, nanay occult spirit. Mga taslakad, puro hadlok ka, sikalok, muna i-renounce na siya. Iba mo pag-renounce, tong solemn renouncement, ay mo kagol, kaya ko i-post, i-remind ko ninyo, magkaloy, i-post tong solemn renouncement para ma-renounce na to tanan. Kini kauban na mo sa deliverance ministers, inig-renounce niya itong ordinary prayer ni Father Sikia, di siya mag-react. Kay, usa sa among kaubas deliverance ministers, ang iyang lulo, ang ilang sundang, mo'y suguon pagpangakoy. Grabe no? Mayon na, pangahoy dito, mulupad ang sundang. Magtigbas-tigbas. Yan, na-appeal na siya sa deliverance team. Munang iharas siya, na time nga, grabe ka suko, grabe ka pungot. Sa dihang akong ipabasa sa solemn renouncement dito ni Chabaw. Na ako post parang basig ka muna po yung inig-renounce ninyo. Tawag din mo sa atong team. Anto din mo dito. Inig-renounce mo, in the name of Jesus. Yeah. Meaning, grabe ang occult involvements until fourth generation na. Ika-fourth generation ta. Yung first generation ang nagbuhat sa occult. Munang ato i-renounce tanan. Aron at pista kanunay. Amen? Nalipay ba morong gabi una? So, hinay-hinay tausbo niya. Muna nga, ako na i-post dito para ato nang ma-process ato kagalingon. Before ta mo huna-huna, before ta mo sulti, before ta mo buhat, kinahanglan, bunga sa atong pamalandong. Bunga sa inspiration gikan sa Ginoo. Amen? Kung sa'yo natabo atong bata, si Father Glenn na ako gipa-deliverance pagkaugma. Nag-renounce na ang tatay sa tanang occult involvement sila. General renouncement. Kaya ba mo, ang bata, niriak o gamay, di na pariha sa unang exorcism. Yan dali na dali ta, tungod ang tatay ni himog solemn renouncement together with his wife. Amen? Nya karon dako kay improvement ang bata. Grabe no? Kung nagkabantay mo di gani masabot inyong apo, di masabot inyong kagalingon, make a solemn renouncement of the occult involvements from our ancestors from one generation to other generations. Kaya nga naman, mo na imong enlighten na to. Kung sa putunta, luudan ta, di ta kasabot sa to kagalingon. Ano di ta kasabot sa to kagalingon? Ang atong lula, kada sakit na to, patutuan ta. Apil pagpukaw. Ayaw kaligo, sod sa tulo ka adlaw. Sa hukaw, kabako sa hukaw. The more mo doon tas mga albularyo, manghihilot nga dunay orasyon. Manghihilot nga dunay, bantay mo na manghilot nga manugab.
Okay na, nanay occult connection. Uy. Pinigkilot pa, maluya. Yung matus tanom. Ang tanom may maluya. Bantay man na. Kaya naman, doon na occult involvements. Una nga kinahanglan masayod ta ini, nga naman, sige taglakaw-lakaw. We need sacramentals. We need sacraments, and then the extension of the sacraments are sacramentals. Muna natay holy and exorcised water, bisan asa ta, dad-una nato. Itapad sa imong make-up kit. Kaya nga naman, matug ka, travel ka, isprinkle na sa imong gihigdakan. Mao bitaw na, matinga ka, balhin mo balay, nga bago imong balay, na nga sakit na mong tanan. Kaya nga naman, infested ang lugar. O sa harassment siyawa, infested ang lugar. Anong na-infested ang lugar? Na ay albularyo nagpuyo. Ikaduha, anong ma-infested ang lugar? Itsahan og patay nga lawas. Abortion, naitabo. Unang ma-infested ang lugar. Sa pailain, nga ma-infested ang lugar, gihimuang satanic ritual. Blood compact with Satan. Gihimuan og occult practices. Nagritual og occult rituals. Naghimog spirit of the glass. Or nagpadugo sa bagong sakyanan. Nagpadugo kay magtukod og bala. Maunay maka-infested. Kung infested na ang lugar, mo nang imong mga anak, obsessed na. Masama na demonic obsession, negative na guna-una. Negative na ang iyang emosyon. Mo na gitawag demonic obsession. Kalo is Ginoo, kadung anak niya, natong tagatandag, ni-chat nako ni-comment nako ang tatay, ni siya nga, Father, dako kay improvement ang akong anak. Because knowledge is, nalipay ba mo rong adlaw? Nya karon, obsessed na ka, mo nang suicidal tendency. Di ka kasabot. Nga may problema, padakon nimo. Mura nagkatapusan sa kalibutan. Buwagan ka guyab, maghikog gayo. Uy, mga babae, mga lalaki. Ang daghan pang laki, ah. Uy. Amen? Daghan pang nang gipurol. Amen? Daghan pang nang gikarsunes. Amen? Nang gisutana ng uban. Pamitsara na, no? So muna nga, katawhan sa Diyos, infestation, ang unang atake siyawa. Ikaduha, demonic obsession, negative na ang utok sa imong bana. Muna, kabantay mo, pamatyon ang tibok pamilya, demonic obsession na siya. Infested imong balay. Haunted house na. Manglihok na ang mga butang sa imong balay. Infestation. Ikaduha, demonic obsession. Ikatulo, oppression. Dunay sakit. Nga, why finding sa doktor. Usa ka prominent din sa atua, dinhi sa probinsya sa Bohol, duul nako ato miaging semana. Usa ka prominent nga pamilya, ilaado nga pamilya. Kay ba mo, dunay say sakit, nga dili ma-diagnose sa doktor. O masyak mo. Bag-o nga pasyente nang gawas ang mga dagong sa iyang lawas. O gawas nga dunay dagong, doon na pa'y lansa. Bago niya timiging semana. Pag deliverance na to, pertijon nga react sa prayer. No? Amo pang isiris karon ang prayer para niya, kay dili basta-basta ang kulam nga anaa sa iya. Akong ipost sunod adlaw tong mga picture lang sa gagmay nga kining dagong. Grabe no? Hindi man na makasa, nang ato siyang series of exorcism and embracing the sacraments. Wala gitawag oppression. Dunay sakit nga why finding sa doktor, why diagnose sa doktor, maglibog ang doktor o ang doktor dunay mga findings mag-usab-usab. Kay dunay duha ka klase nga sakit, demonic oppression, ikaduha nga sakit, natural illness. Kung natural illness, we need medical treatment. We need doctors. Kung natural imong sakit, listen to them. Nasabtan? Pero kining demonic oppression nga sakit, preternatural nga sakit, beyond natural nga sakit, bisan kinsang doktora sa tibok kalibutan, why makaayo niini gawas lang sa paagi ni Kristo. Ang paagi ni Kristo, sacramentals and sacraments of Christ. Ganito mag-example, tumiyagin si Mana, di Diocese of Butuan. From Diocese of Butuan, akong interview ni sa ato live, si Princess Nicole. Si Princess Nicole, 6 months. Unong kabuwan, bedridden siya. Di siya katindog. Di siya kalakaw. Isang maglingkod siya mga igsuon, alsahon ang iyang duha katiil para mo sakay sa iyang wheelchair. Samtang nagsakay siya wheelchair, doon na pa'y dako nga tangki sa likod. Tangki sa oxygen. Yang gikusgon sa oxygen, kinahanglan jud 8 ang gikusgon sa oxygen. Kaya kung mo ubos,
maglisod na siya ginhawa. Nag-anto siya niini for 6 months. Bag-uni, naging simana. O kada adlaw, dunay duha ka tangke, tag 1,000 ang tangke. So, sud sa usa ka adlaw, 2,000 ang ilang magasto sa tangke lang. Nya kamo karon, imo ginhawa, pila na gasto ninyo? Libre, atong pagpag. Ang Ginoo. Amen? Yun ana ang kalisod sa ilang pamilya. Kung ang imong sweldo 500 ra. Yung imong anak na sakit, oxygen ra 2,000. Grabe na. Ilan ang gilibot ang mga doktor sa probinsya sa Butuan. Ilan ang nabot na sila Cagayan de Oro. Nabot na sila Davao. Aron lang maayo yung anak. Luwag gapon ni worse noon. Naglibog ang mga doktor. Sakit kayang likod, di mahikap yang likod, at ibuok niyang lawas, perting bugata, apil yang uo, ang iyang mata pertidyong sakita. Muna magtsabaw in town siya. Muna gipatake siya sa doktor o morphine, nga pain reliever. Ilang morphine, fentanyl, ang iyang gitake. Muna gitake ni Duterte. Dili ma-describe ang kasakit sa lawas. Sa maong 20 years old, Princess Nicole. Kunya, pagkato nila, lasing ko imidyan ako sa hapon, naka-entertain nila. The whole day sila dito sa office. Tingnan niya yung papa, pa, do or die. Ihalad ako sa Ginoo ninyo kon. Sa problema na ba taday? Kay usara ka tangke atong da. Nya kung di pwede magpa-refill, diri, kinahanglan mo palit yung tangke. Grabe ilang gasto, no? Nya 2 years na to yung sakit, pero ni worse siya for 6 months. Iyan, itabo mga isuon, ako giinan ang dalagita, si Princess Nicole, dahil mangumpisal ka. Pasailua ang mga tao nakasakit nimo. Sama ni Kristo, balik-balika sa imong una-una, ito mga tao nakasakit nimo, pamalandungi ang gisulti ni Kristo, amahan ko, pasailua sila, kay wa sila masayon sa ilang kibuhat. Kanari balik-balika dahil. Pasailua ang tanang nakasa nimo, kunya i-consecrate mong kagalingon ngadto sa Ginoo. Aron, peaceful ka kada adlaw. Nagpakumpisal nako siya, gihilog nako siya, kunya akong gitudluan yang tatay. Ali Brad, na iyang tibok pamilya. Ali Brad, ikay deliverance sa imong anak. Mag-renounce tag-una. Sometimes nag-renounce me, perting suka sa bata. Kaya daghan mga albularyo ilagi ulan mga more than 10. Perting suka sa bata, sticky sa saliva, perting baga ang alaway. Isuka pag yellow o green. Nakibaw mo, pag humag-deliverance sa tatay, mo ni good news ako ninyo. Gitangtang niya yung oxygen. Nawa ang tanang sakit sa iyang lawas. Basta yung likod nga, bisag hikapon sakit kaayo, ako nang gisukmag. Sa Father, bisag kamayng sakit. Wala na. Og, usay nitabo, ning sang ama, munaog ko. Niduol ang tatay kay alsahon. Pa, ayan ako alsahon. Nitindog nga siya ra. Og nihilak silang tanan, kay dili lang siya nitindog, nilakaw na. Pero matumig, dayo si Subutuan sunod adlaw, muuban sila namo, mo share siya sa iyang storya. Nga naman, ang iyang tiil, iyan ang maisa. No? O ingon siya nga, duhang simana sila ni stay diri sa Bohol. Sud, atong hapon sa Domingo, hangtod karon, wa na siya mag-oxygen. Wa na siya mag-pain reliever. Nga naman, wala na sakit ang iyang kalawasan. Nalipay mo, wala. Insay nag-deliverance ato, di si Father Darwin. Asa mo pang tatayan eh. Ay, mga byuda mo? Asa inyong asawa, no? Ay, ansap ko na ba? Basta itong mga byuda. Ansap. Na mga byuda? Ansap. Ay, kauwaw. Ansap. Daghan din, no? Atong pangitaan. Tagak. Pangitaan na itong afam. God is good! All the time! Samtang nag-sports and evangelization may dito sa Magsaysay, nastorya na ko si Princess Nicole. Ngayon siya nga, Father, tanawa, ako na maarasa. Pero, tinuod makalakaw siya, pero kinibitang butot, balat na. Kinahanglan siya dugang vitamins, aron mabalik ang iyang kusog. Pero makatindog na siya. Pero di sa kalahutay o dugay tindog, tungod kay perting niwanga ang duha niya kapa. Pero yun siya nga, tanang sakit na ko, Father, undang na siya for 2 weeks until now, morphine, fentanyl, wa na siya mag-take. Yan naman, huwag tang tanan niyang gibati. Before nihatag niya sa sacrament, paglisod siya sulti. Samtang naminaw ko nila ba, how I wish tanang pari ma-empower ni ini. Pagkadaghan ka ang matabangan ng mga pari, instead magmisa lang sila, na sila'y panahon,
nga muhatag sa mga sacramentals sa katawhan sa Ginoo. Amen? Acts of the Apostle chapter 10 verse 38. Sa ito teksto? Acts of the Apostle chapter 10 verse 38. Jesus is sent by God. Balik ako no. Jesus is sent by God and anointed by the Holy Spirit to heal all of the oppression of the evil spirits. Sa to? To heal all of the oppression of the evil spirit. Tanan nga sakit gikas yawa, tanan iyan ayo. Manamingon siya, namong mga pari natong tanan panlakaw kamo, ayuhan ninyo tanang masakiton. Sa meaning ana, tanang oppression gikan sa yawa ayuhon sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Ug maunay maayong balita nako kaninyo. Nalipay kay ko kay kana po'y pare iduol nako atong itong Cebu. Pahatagon kog retreat. Nakatay na kog retreat sa Diocese of Dipolog. They are empowered ang nakaparian dito. Kaya na po'y pare, tuluto ka pare, Father, atos among diocese, mga pare rami Father na puhon. No? Sa di pa mabalik ang Ginoo. Perting daghana, di mataba. No? Musamutag di katubo ini. Nalipay ba mo karong gabi na? God is good! Mura mong grabe. Ang grabe naman mo. Mura mong diocese. Nang good feeling shot, God is good! All the time! Napugos na mo. Ugma na invite mo, doon na tayo dialogue sa pagtuo uban ni Pastor Rian Pentes sa Baptist Church. Sa City Square. Ugma, alas 5 sa hapon. Ato nang gituyo nga ato silang entertainon. Dili aron mo daog ta sa debate. Aron lang malig-on ang mga Katoliko. Meron ito intention. Bisag di ta madugangan. Wala ko mag-expect na madugangan pa ta. Ang ako lang, di na ta makuhaan. Amen! Unsa gisulti sa to Ginoo sa San Juan 10:16, doon na pa ko'y mga karnero gawas nining usa ka turi. Kuhaon ko sila aron mahimong usa ka panon. Pila ka panon? Wa simig mga panon. Usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay. Pila ka magbalantay? Dili mga magbalantay. Usa. Kinsa man ang magbalantay? San Juan 21:15 ngadto 20. Pedro, gihigugma mo ba ako? Yes, Lord. Ati man na ang akong mga Kinsa din yung sa mabalantay? Si San Pedro. Kinahanglan makonect kita ni San Pedro. Kitang Katoliko na connect ba ni San Pedro? Perting connect ka. Nandun na tayo, St. Peter's Basilica. Kiniha sa altar sa St. Peter's Basilica, naa diha. Ilawom niya ng maong altar ang lubnganan ni San Pedro. Unang gitawag tag Roman Catholic. Dito Romano. In union with the faith of Peter. Kay tuad dito, nalubong si San Pedro. Unang gitawag tag Roman Catholic. What na maka? Pangawatanan. Ikaw yung Catholic Church, ang mga Baptist Catholic na po. Universal. Pero di sila Roman. Ganong di sila Roman, wa sila'y connection ni Amen? Nalipay ba marong gabi una? I hope suroy mo dito. Mag-enjoy ta dito. Kunya, kinanindutan. Kay, gikan mi nag-group study. Kay, inahan ko mag-group study. Kay madugangan akong mga references. Salamat ko. Kauban nato karon atong national officer, si Brother Eric Romero. Brother Eric? Dito? Patyunon ni sa mga pastor. Kaya maon nagbulgar sa tanan nga mga referensya nila. Niya po natong presidente, si Brad Kaloy Abuyabor, o iyang gwapa ka, pailain, Ate Olga, naginusara, the one and only. No? O si Brad Ryan, itong Vice President Internal, no? Secretary dahil. No? O atong mga bisita, converted pastor, si Brad Rusby, converted pastor ni, pila ka katuig pastor, sa una? Unom katuig, pastor. Karon, muna ang undercard ugma. Atubangan sa pastor, no? Alas 3 ang sugod. Alas 3 ang sugod, no? Ang undercard. Ang main event alas 5, no? Kunya, ang atong ipatubang nila ilan pong kauban. Nibalik sa ato. By birth ka, bro, or Catholic ka sa una? By birth ka? By birth, born again. So by birth siya, na born again. Grabe, no? O sana sa mga dili maluad ba? Ini mga Katoliko, wa mo ni foundation, dali ra mailad. Kini lisod di ilad di pastor. Di ba? Kanang mga nanglayat sila yung pagtuo, wa taw nay hanaw sa Katoliko. Pitok-pitok ra ng mata. Kung ang Katoliko mo bias pagka-Katoliko, dili na challenge. Ano man, pitok-pitok ra na. Why Katolikong well-founded sa doktrina mo balhis lain. Ibaylo din nimo ang tinuod sa baka. Wa man nanggahi na to kuan, bugas, balik. Nagkan sila bugas ito. Pero karon si Pastor Rusby, uban ni Father Brad Jeffrey. Pastor po ka, bro?
Uyab lag pastora. No? Si Ibdi rin na ulitaw sa ni. Oh, pero taken ang ka. Taken ka. Taken for granted. No? Brother Jeffrey, kauban gikan pa ni sila Diocese of Tandag, nabisita jud nato. Og kita ta ugma, ilang na ko tason akong talk, kita man ta ugma, kita na po sa Facebook. I-share ninyo ang inyong nakatunan karon. Di man nato masaysay tanan kay ang ato simbahan ro nag-celebrate gahapon og 1991 years old. Grabe no? Ang uban po si Pastor Archie Comigo, first year anniversary pa sila. Kaluoy pastor. Uy, ang simbahan kato kay 1991 years old. Atong pakpakan ang atong simbahan. Mga igsoon, nahug na akong mga buwa. Sa karon mag-bless ko sa inyong mga religious items. Kauban po nato atong isa unang speaker na to, si Brad Leo o si Brad Johnny nga hapit na maminyo, hapit na mahalin. Og katong mo surrender og habak itaw ni surrender na. Kay di mo effect ang inyong deliverance. You know? Og si Dudong Lance pod, pugihan kaayo. Dudong Lance. Ako ano ko dong? Prayer book? Prayer book.